Umiibig tayo sapagkat ang naunang umibig sa atin ay si Jesus. Pinagkaloob niya ang kanyang sarili, namatay sa krus, binayaran ng kasalanan ng buong mundo upang tayo ay makabalik sa Diyos Ama. Sa ngayon, kung tinanggap mo na ang libreng alok ng kaligtasan na yan, binabati kita sapagkat nasa iyo ang tunay na essence ng love. Nasa iyo ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na siyang ating babasahin sa atin pong mga Biblia. That's why if you have your Bibles with you, I ask you to get it. Kung mga Bible apps yan, open it. Puntahan natin ang 1 John chapter 4 verse 19. 1 John chapter 4 verse 19. Atin pong tunghayan ang napakagandang maluwalhating talatang ito. Atin pong babasahin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito po ang Biblia. So, unang 1, kapitulo 4, mga talatang 19 hanggang 21. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Okay? So, maliwanag pa po ba sa sikat ng araw? Yun pong nabasa po natin. No? Binigyan din po roon 3 bagay. No? Ang tunay na pag-ibig ay nagmumula lang po kay Kristo. 'Di ba? Hindi mo maibibigay ang something na wala sa iyo. Binigay sa iyo ni Kristo ang kanyang pag-ibig. That's why we can easily share that love to other people. Ngayon, pangalawa, yung utos ni Kristo, magmahalan po tayo, no? Ito po ay utos na naniniwala akong alam niya na most Christians naman magagawa. Pero minsan kasi dumarating pa rin yung mga intriga, yung mga tawag dito, usapin, mga issues, no? Kaya sometimes mahirap ibigin, sabi nila. Pero hindi po. Kung nandyan, built-in ang pag-ibig ni Christ, we can love other people, especially the believers. Binigyan ng Panginoon ng distinction ang pagmamahal natin. Yes, mahalin natin ang lahat ng tao, pero higit na mahalin at ibigin natin ang mga mananampalataya na kapatid natin kay Lord. Kahapon po, inabot na po kami ng almost mag-aalauna na yata, no? Ilang kapatid sa Panginoon, nag-meet kami, kumain kami sa labas, no? At napakaganda po na naging usapan namin. Pinag-uusapan namin si Lord, pinag-uusapan namin yung mga bagay na sa ministry, ganyan. That's why yung mga, may nakita po akong parang ano doon parang crew o parang manager yata na isa doon na naghihintay na kanyang sheet. Nakaupo sa tabi namin, para siya nakikinig at parang naninibago siguro siya. I hope mananampalataya po siya, no? Kasi parang natutuwa naman siya sa mga usapan namin. Kasi we are very delighted. Ganun po ang sinasabi ko. Maganda po yung mahalin natin ang buong mundo. Of course, we can do that sa biyaya ng Panginoon. Pero iba yung pag-ibig sa kapatiran. Nandun yung concern natin sa kanila, no? Hindi po perpekto ang tao. Hindi tayo perpekto. Sometimes may mga bagay din na mga issues, no? Meron po yan. Lahat po ng churches may issues. I believe in that. Lahat po ng mga, kay institutional church man yan, kay house church yan, lahat po ng yan may issues. Pero, sabi po ng Bible, makikilala pala tayo ng buong mundo na kay Kristo tayo kung magmamahalan po tayo, no? Napakaganda. Paano magmamahalan? Simple concern. Simple. Kung nangangailangan, bigyan mo. Isang kapatid sa Panginoon kahapon, ito, baka sabihin, pinagmamalaki yung gawa ko. Hindi naman po. Alam ko may pangangailangan, nakapagbigay naman po tayo kahit papano. Yes. Thank you very much, Lord. Ito naman, sabi ng Bible, sa binasa natin sa Bible kanina, we love because He first loved us. Ngayon naman, we can give because He first gave us. Binigay niya si Kristo sa atin, binigay niya ang Panginoong Jesucristo sa atin, naging pagpapala si Jesus sa atin, no? Pinagpala tayo. Kaya yung pagpapala natin, binabahagi din natin, lalo na sa mga kapatid nating alam nating medyo salat sa buhay, no? At
kahit papano, nakakatulong naman po tayo. The Lord is so good, no? Ibang klase ang kanyang pamamaraan sa mga lahat ng bagay. Ngayon, tungkol naman po sa buhay ng isang mananampalataya tayo dadako, did you know that God loves you very much? You are the apple of His eye ever since you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. Nagbago na po ang lahat doon. The cross is the difference. That is something na meron tayong wala ang mundo. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. The power of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us it is the power of God. I mean, the preaching of the cross pala is foolishness to those who are perishing. But to us, that is the power of God. Kapatid, you have the power of God within you if you have accepted that finished work of Christ on the cross. That's why it will be very easy for us to love other people, to help other people. Hindi mo pwedeng sabihin, wala ako kasi alam mo, hindi naman nagkukulang ang mga mananampalataya, no? Maski yung mga nangangailangan na kapatid natin, may time din na gagamitin din yan po ng Lord. Nagkakatulong-tulungan lang po tayo, and I believe in that. Napakasarap po talaga pag nagkita-kita ang mga mananampalataya. Tulad na nangyari kahapon, no? Pinag-uusapan natin yung biyaya ni Lord, yung kabutihan niya. Siyempre, yung mga ibang doktrina, alam niyo yung mga kausap ko kahapon, hindi ko rin po katulad fully F-U-L-L-Y yung kabuuan ng doktrina, no? May kaibahan din po kami. Pero importante, ang common ground sa amin, tinanggap namin si Jesus bilang Lord and Savior. No? Ayun po maganda. Bukang bibig ng isang taong mananampalataya si Jesus kahit saan siya pumunta. Kahit saan siya pumunta, sa mga kainan man o kahit na ano pa man yan, si Lord Jesus ang bukang bibig natin. Hindi siya mawawala sa usap, no? Sapagkat nag-uumapaw yung pag-ibig ng Lord Jesus sa atin. Paano mo hindi ibubuka ang bibig mo? Paano mo hindi sasabihin sa ibang tao ang katotohanan ng kanyang kabutihan sa atin? Ipagkakalat mo talaga ito. Talagang sasabihin mo, hey, Jesus loves me, no? Talagang tulad ng nasa litratong yan, tingnan po ninyo yan, parang sinihan, di po ba? Pero ipinapakita po dyan na sa dami ng mga taong yan, si Jesus ang sentro, si Jesus ang bida, no? Hindi pwedeng maging bida yung mga gawa natin, hindi mo pwedeng sabihin na, tingnan niyo yung talata natin, yung iba binibida nila, mahal ko ang Diyos. Of course, maganda po yan. Pero tandaan mo, you can only love God because He first loved you. Sabi ng Bible, umiibig tayo, o sa ibang salin, meron tayong kapasidad na umibig sa ibang tao because nauna tayong inibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagsusugo niya sa kanyang anak na si Jesus. Di ba? Yun ang kanyang pag-ibig. Ang kanyang anak ay namatay sa krus ng Kalbaryo, binayaran lahat ng kasalanan natin, past, present, at future sins man yan, bayad na pong lahat yan, at ang gagawin lang po natin ay pasalamatan ng Diyos sa kanyang kabutihan sa mga buhay po natin. The Lord Jesus Himself is the ultimate expression of God's love sa atin. Kaya kung may pinagdadaanan ka, hindi ko alam kung ano yan. Pero ito lang sasabihin ko sa iyo, dumaan din ako dyan. Last year actually, siyempre hindi ko na po i-detail dito. Medyo hindi po magandang experience po yon na naramdaman ko po yon, na naranasan ko po last year. No? Pero sa gitna ng mga kabagabagan, ng takot na yan, Jesus' presence with me. I believe. Alam po ba ninyo, the more na ikaw ay down, the more na ikaw ay parang hindi mo na alam ang iyong gagawin, no? Nandoon talaga, damang-damo mo ang presensya ng Panginoong Hesus. Napakalakas. Kaya sabi ko po sa vlog ko po kahapon, walang problema ang hindi pwedeng malutas sapagkat kasama natin si Jesus, no? Ano mang problema yan, malulutas yan. Lulutasin ng Panginoon. Lutas na po lahat. Express the manifestation of it by expressing it through the love of Christ na nasa atin na. Ka-good vibes na po ba kayo? Kung hindi pa po kayo ka-good vibes, I invited yun maging ka-good vibes na, no? At i-share ninyo ang video ito kung na-bless kayo dito. Ito lang po, i-share nyo ang video ito at sabihin nyo rin sa mga kaibigan nyo maging ka-good vibes na at sabay-sabay nating itanghal ang nag-iisang pangalan na makapagliligtas sa buong mundo, ang Panginoong Jesucristo. The name of Jesus alone saves. The name of Jesus alone is most powerful. God bless, mga good vibes.